Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po yung Ford Ranger Wild Track na dinala sa akin nung nakaraang linggo at ang ipapagawa nga po dito ay yung automatic transmission. Sabi ko po sa may-ari nito, wag na muna siya magbigay ng down payment kasi daladalan niya na po mismo yung 90,000 pesos at ipapagawa na raw po niya yung automatic transmission. Ito pong Ford Ranger na to, may mga pinanggalingan na rin po itong shop. At ang sinasabi nga po ng mga shops po na yon, ay ang may problema po ay yung kanyang twin turbo. Yun po kasi yung lumalabas sa mga scan. Ngayon, nung in-scan ko rin po ito, lumabas din yung problema sa turbo, lumabas din yung problema doon sa transmission. Kasi nga kapag ito inaabante mo na, ang reklamo ng may-ari na naglo-low power siya sa primera, sa segunda, pero automatic po ito. Pero siyempre, ramdam mo yun sa umpisa, low power siya doon, hindi makabuelo, at kapag ka nakabuelo naman sa patag, inapakan mo ang accelerator, may pagkakataon na ayaw niyang mag-work at umiilaw na nga rin po yung check engine at kapag ka in-scan mo, nadadamay na po yung transmission. Gawa nga nung hindi talaga nag-sync yung powertrain saka yung drivetrain o yung makina saka yung transmission doon sa andar niya. So talagang iilaw po ang check engine po nito. Pero yun nga po, sabi ko doon sa may-ari nito, idadiagnose ko muna ng maigi. Baka kasi hindi naman sa transmission ang problema. Ito po yung nakaraang vlog ko na nag-iwan po sila ng 90,000 pesos. Gustong-gusto na ng may-ari na maayos yung kanyang sasakyan kahit na gumastos siya ng 90,000 pesos. Kasi naman, alam nyo po ba kung magkano ang brand new na turbo po nitong Ford Ranger? No? Yung twin turbo na yan. Ang brand new o orderin mo pa yan ay umaabot po ng 140,000 plus. Brand new po yun. Maghihintay ka pa ng order. Ang mga surplus may nakukuha from 90,000 hanggang umabot ng mga 98,000. Surplus po yun. Siyempre, hindi naman tayo bibili ng mga galing dyan sa online. No? Yung mga made in China na para kang nagtapo ng pera. Ngayon, bakit ko ba sinasabi sa inyo yung presyo ng turbo? Ito na po, nakita na namin yung problema. Ito po yung pinaka-vacuum tank nung hangin. Ano? Itong vacuum tank po na to, nakakabit ito doon sa vacuum pump nitong engine. Kasi ang mga diesel po ay wala siyang yung katulad sa mga digasolina na ang vacuum nanggagaling doon sa makina. Ang mga diesel engine, ang vacuum niya, it's either nandoon sa alternator o kaya naman may hiwalay talaga siyang pump at katulad nga po nito, yun nga lang kasi nasa likuran ng engine, yung pump na nakahiwalay. At ang trabaho ng pump na yon ay para doon po sa hydrovac. Ito yung hydrovac. Ayan. Okay? Kaya ito, merong hose dito, papunta doon sa pump. Yun yung sinasabi ko sa inyo na nasa likod ng makina. So, kailangan magkaroon ng hangin na vacuum, yung hydrovac, para magkaroon ng assist, para lumambot ang preno mo. Kapag ka nawala yung vacuum na yon, matigas ang preno mo kasi walang humihigop doon sa diaphragm. Ngayon, sinabi nating diaphragm. Ang turbo, may diaphragm din. Ito, pakita ko sa inyo ang turbo nito. Ito po yung diaphragm nung isang turbo. Okay? Yun. Papunta doon sa wastegate. Okay. Ito, ang humihila din po dito ay hangin. Ito yung hose. Ayan. Papunta rito yan. O. Dito. Ito yung pinakatangke niya. So ito, papunta doon sa pump at ito rin naman yung sa hydrovac. Okay. So kailangan may vacuum to na hangin. Yung higop. At yung higop naman na yon, maiipon yung hangin dito. Gagana ngayon, itong dalawang actuator na to, ito po ay para sa turbo. Kaya ito po ay nakakabit naman dyan. Yung dalawa na to. Ayan. Okay. Ito pong dalawang hose na to, ay papunta na po yan doon sa turbo. Ngayon, tatanggalin ko muna to, mga kapatid. Okay. Tanggalin muna natin to. Kapag po ito ay inalog ko, ang daming langis sa loob. Lumalabas na po yung langis dito. Ngayon, ang problema, kapag ito po ay humigop, gumana ngayon, nagkaroon ng power, itong mga solenoid po na to, itong mga actuator na to, ang trabaho niyan ay humigop ng hangin, papunta doon. No? Mula doon sa pump, hihigop ng hangin, para naman ma-actuate po niya yung diaphragm po nung isang turbo doon, yung malaki. No? Kailangan gumana yun, yung diaphragm niyan. Kung hindi yun gagana, edi low power ka talaga kasi hindi gagana yung turbo mo. Bakit hindi siya gagana?
ito po kasi napupuno ng langis. So wala nang hangin na magpapass through dito, papunta doon sa diaphragm ng turbo kasi po napupuno na po ito ng langis. Saan po galing yung langis? Yung langis po ay nanggagaling doon sa turbo mismo. Okay mga kapatid, tinanggal ko na tong hose para maipakita ko po sa inyo kung gaano po kagrabe yung problema po nung turbo po na ito. Ito muna tingnan nyo mga kapatid. Ito mismo yung outlet, no? Yung boost. Dito lumalabas yung boost dyan sa twin turbo, dyan sa kambal na turbo na yan, papunta po dito. At yung outlet na yan, dito naman yan nakakabit. At ito naman papunta doon sa intercooler. Kaya sigurado mga kapatid, yung intercooler nito, punong-puno na po yan ng langis. Tignan nyo po ito yung tutulo dito sa hose. Ayan tignan nyo yung langis na yan na nanggagaling po dito sa hose. Diyan pa lang yan, sa hose pa lang yan. Ito nakapababayan Kaya halos lahat ng mga langis na lumalabas dito sa turbo, ito tignan nyo rin to Ito po yung mga langis na yan Ito po galing sa turbo na to. Ngayon, portion nung langis na to ang nahihigop nga po ng vacuum dito. Kasi ito naman ay papunta doon sa diaphragm at yung isa nito ay papunta doon sa ibaba ng turbo. Kaya ito ngayon napupuno. Kapag ito napuno ng langis, hindi na po gagana yung turbo nyo. Kasi hindi gagana itong dalawang turbo boost sensor na to, itong actuator na to. Kaya magkakaroon ka ng low power. Ano pong gagawin natin? Papalitan lamang po ba natin to? Hindi yun ang solusyon. Pero talagang ito, magpapalit tayo dahil hindi mo na matatanggal yung langis ito sa loob. Hindi na to magiging reliable. So ito, magpapalit din tayo nito. Pero itong mga actuator, lilinisin lang natin. Pati itong actuator naman sa EGR, lilinisin na lang din natin to. Ang importante dito, dapat hindi ito makahigop ng langis. So ano ang dapat palitan? Yung turbo. Magkano ngayon ang turbo? Ang brand new nasa 140,000 plus, ang second hand nasa mga 90 pataas, yung mga surplus. So, doon sa kagustuhan ng may-ari nito na maging maayos yung sasakyan niya, iayos ang transmission na 90,000 ang magagastos, estimate lang yon. Dito sa nangyari na to, ang talagang may problema, turbo. Paano kung ito naipagawa niya sa ibang shop at ang inuna yung transmission? Adi gagastos siya ngayon ng 90,000 plus. At pagkatapos nun, sira pa rin yung turbo, balik pa rin yung problemang dati, na low power siya, gagastos na naman ngayon ng halagang pinakamura din 90,000 pesos plus 180 na siya ron. Wala pa yung mga labor, wala pa yung trabaho. So ibig sabihin, talagang mapapakamot sa ulo ang may-ari nito. At kung halimbawa naman hindi ko to na-diagnose ng tama at ibinaba kaagad ang transmission, ako rin ang sasakit ang ulo dito. Kasi ibinaba na yung transmission, na-rebuild na yung transmission, nung isinampa, ay ganun pa rin ang problema. Low power pa rin. Kasi nga po, ang talagang problema nitong Ford Ranger po na ito ay yung kanyang turbo. At dapat sana na-monitor nung may-ari na nababawasan ng langis niya. Kasi hindi ito ordinaryong leak. Malakas na yung inilalabas, itinatapon na langis nitong makina na to, nung turbo na to. At sigurado, may puting usok na rin ito doon sa tambucho. Yung ganitong langis na nakikita natin. Dito nga lang kanina, maayos-ayos pa po ito nung ipinapakita ko sa inyo. Ngayon, tignan nyo yung tulo ng langis, ayan, pumapatak pa rin hanggang ngayon, Tapos dito rin, ayan, pumapatak po, So, marami na yung langis na pumupunta dito. Hindi na mo monitor ng may-ari kasi pag tingin mo sa dipstick, talaga nagbabawas po ng langis yan At sigurado, may puting usok po yan sa tambucho dahil papasok to doon sa intake manifold. Susunugin ulit yan sa chamber. So, dito pa lang, pakita mo to, yung sa baba, yung mga tulo ng langis dyan, maduming-madumi yan, na nangangahulugan na talagang itong turbo nito, na twin turbo, ay may problema na. Turbocharger, napakamahal. Ito, hindi rin madaling trabaho, Kaya kung mapapansin nyo, yung portion ng engine bay na yan, tanggal na yung mga pyesa dyan, may mga cover na plastic yan dyan, at hindi nga kasi makukuha itong mga hose na to, hindi mo yan mabubunot kung hindi mo tatanggalin yung mga nakaharang dito. Kaya diyan pa lang, malaking trabaho na. Tapos sa ilalim, kalas din kami ng skid plate, maraming tinanggal din doon para lang makita talaga natin kung saan nanggagaling yung mga leak po ng langis na ito. Pero isa lang ang tinuturo, yung sa turbo pa rin. Ngayon, gusto ko lang din ipakita sa inyo yung portion na to. Ayan, kung mapapansin nyo po, ito na yung pasukan ng hangin, yung sa aircon. Diyan na po pumapasok.
yung hangin. Kaya yan ay papunta na rin doon sa cabin filter. Dadaan muna sa cabin filter yung hangin para po hindi pumasok yung dumi doon mismo sa evaporator ng ating aircon. So para dito sa Ford Ranger na to, mga kapatid, kitang-kita na natin ang problema, turbocharger, twin turbo, napakamahal, napakasakit Kuya Eddie. Sa may-ari po nito, sana mapanood nyo ngayon para po hindi na ako mahirapan mag-explain sa inyo. Kasi bakit po ba mas madali na ipakita ko po sa video yung mga ginagawa naming trabaho. Katulad na lamang po nitong Hyundai Santa Fe po na ito. Alam niyo po ba mga kapatid, ito ay kinalas namin lahat yung ibabaw na ito, kinalas namin yan. Ay ngayon nga, hindi pa namin nakukumpletong ilagay yung mga injectors. Kasi po, yung portion po nung nilalagyan ng injectors niyan, ito, 1, 2, 4 po yan, napupuno po ito ng langis. Kaya po, nagkakaroon minsan ng unwanted na smoke. Kasi pagka mainit na yung makina, nasusunog niya yung langis dito at mabaho na nga po yung amoy. Kaya ito, pinalitan na rin ng head cover. So, bago na to, yung plastic na yan, para, kasi nga yung gasket din ito ay may problema na. Kaya lang, yung pong o-ring na nandoon sa pagitan, nung sa ibabaw ng cylinder head, kasi ito, may cylinder head, tapos meron pang isang nakapatong, na doon naman nakalagay, yung mga camshaft, yung dalawang camshaft po nito. Ayan, tignan nyo po sa video, kailangan pa naming kalasin yung portion ng cylinder head na yan, para lang mapalitan namin yung o-ring. Matigas na po kasi yung mga goma. At dahil sa matigas na po yung goma, yung mga o-ring na yan, diyan ngayon naglilik yung langis at pumupunta nga doon sa ipinakita ko sa inyo na sinusuksukan ng 4 na injectors. At kapag ka napuno na ng langis, yung sinusuksukan ng 4 na injectors na yan, nagsisimula na nga po yung pag-usok, yung mabahong amoy. Kaya po talagang walang ibang paraan kung hindi kalasin pa yung pyesa na yon, tanggalin yung mga camshafts, tanggalin yung timing chain. Ang dami naming ginalaw dito para na kaming nag-top overhaul ng isang makina. Ganun po kabigat ang naging trabaho dito po sa Hyundai Santa Fe po na ito. At siyempre, hindi naman alam ng may-ari kung paano namin ginawa ito, kung paano namin binuksan. At ito pong video ko po na to ang ebidensya na malaki po yung trabahong ginawa namin dito po sa makina po nitong Hyundai Santa Fe. Hindi po madaling trabaho ang trabaho ng mga mekaniko. Kung hindi mo talaga kabisado ang gagawin mo, kung alatsamba lang, kung trial and error ka lang, ay hindi mo madadali yung mga ganitong klaseng problema. Katulad po nung sa turbo, nung Ford Ranger na yon, baka nagalaw na yung transmission, hindi pa pala nakita ang problema ay doon sa turbo. At maging itong Hyundai Santa Fe po na ito, na hindi mo malaman kung saan nanggagaling yung leak nung langis na pumupunta doon sa suksukan ng mga injectors kung wala kang sapat na experience sa mga ganitong klase ng makina. Kaya pagka dumarating sa amin yung mga ganitong mga sasakyan at ang kanilang mga reklamo ay yung leak sa kanilang engine, pumapasok na kagad sa isipan namin yung mga ganitong klaseng mahirap na trabaho. Naalala ko po nung isang araw, kausap ko po yung may-ari nito pong Hyundai Santa Fe na ito at kausap nga rin niya yung mga nasa opisina. Medyo parang minamadali na nga po niya yung trabaho dito sa Hyundai Santa Fe. Kasi ito, nagpalit pa po ito ng rack and pinion. Dala pa nga niya yung rack and pinion na yun . Tapos sira din po yung speed sensor doon sa sa gulong. So umiilaw din po yung check engine nito. Tapos dala rin ho niya lahat, halos yung ibang pyesa nito, pati yung head cover. Kaya lang, yung trabaho po ang mabigat dito. Kaya po, doon sa may-ari nito, ayan, almost done na po tayo. Talagang sinisiguro ko po na kapag ito ay kinuha nyo, lahat ng pinapagawa dito ay magiging maayos. Mga kapatid, sana po muling nakatulong sa inyo. Ito pong vlog ko po na ito. Sa naka Ford Ranger, naka Twin Turbo, sa mga naka Hyundai, itong Santa Fe, yung Tucson, at iba pang mga Hyundai na ganito ang makina, yung mga tagas po niyan ay epekto nung mga umidad ng mga goma, mga o-ring, mga gasket, na talagang tumitigas na at doon po nagsisimula yung leaks ng mga langis. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Muli, mag-iiwan ako sa inyo ng isang isipin na paano kung yung nabili nyong hybrid or nabili nyong mga made in China na mga sasakyan, after mga ilang taon, sabihin mo ng 10 years, ay nagkaroon ng sira na katulad nitong sa Hyundai Santa Fe, katulad ng sira ng Ranger, saan kayo bibili ng pyesa? Dapat malinaw po yan. Dahil kaming mga mekaniko, mawawala kami, may mga papalit na bago,
Pero yung pyesa ba ng sasakyan nyo, meron ba kayong mabibili paglipas ng panahon? Mga kapatid, magandang hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat.